Umuwi Opo. na siya galing Manila? Opo. Kailan pa? Kahapon, nung isang araw pa lang po. Nung isang araw. Tapos kahapon lang na maghapon. Kahapon Nawala. po ng umaga, nag-alis siya, hinatid ko siya dyan po sa labas. Oo. Tapos, pagkapunta ko po dito, nandito siya. Sabi niya na mag-uwi daw siya at di niya daw po kaya. Tapos hindi na nakauwi. Nakauwi man po. Tapos, nung kinahapunan po, sabi niya, mapasama daw po siya sa amin, puntang Panganiban, ayaw mo ni ate maglabas ang kainin po. Tapos siya na lang po nag-alis. Hindi ko nga po alam kung saan siya mapunta, Maynila ba o Panganiban. Magdamag kahapon hanggang ngayong tanghali, wala pa. Ibahan mo ko sa kuya, Ibahan nag-umalis. Sa pupuntahan niya. Oo, Panganiban nga. Tapos sabi ko, hindi naman daw sa Panganiban. Sabi sa kuya, sabi ko, hatid lang kita. Sabi ko, gusto ko makita kapatid ko. Sabi ko, o tara na, pangalan na. Tapos magsabi sa akin, hindi sa Panganiban, hindi. Kasi, ay, hindi ako maiba ko. Hindi ako maiba. Malawag lang ako. Tapos So, pagpasok mo sa school, pagbalik mo, wala na. sabi ko kay Raisa, si Lola. Sabi niya, sa Panganiban na tao Manila, di ko alam. Tapos dinag-uwing niya. Wala Siguro, pagkaaram ko nasa Maynila na yun. Nako. Subscribe to my channel. Good afternoon, isang mapayapang hapon mga katuwang. Samahan niyo po ako, pupuntahan natin yung mga apo ni Lola Linda, sina Lea May at Raisa May. Nung isang araw, nag-message sa akin si Leo, yung isa sa mga apo ni Lola Linda mga katuwang. At humihingi ng tulong si Leo na magkaroon ng pamasahe si Lola Linda dahil nandoon sa Maynila mga katuwang. Pumunta doon sa pinagtatrabahuhan ni Leo, yung paggawaan ng tawag dito, ng lumpia wrapper. Doon tumuloy si Lola Linda. Yun daw amo niya, hindi yung gusto kasi ang mga nakatira nandoon, yung mga trabahador, yung mga boy na gumagawa doon sa paggawaan ng lumpia wrapper. Nandun si Lola Linda, may sakit pa man din. Gusto ni Leo na mapauwi dito sa Daet, no? Kasi bawal doon sa pinagtatrabahuhan niya. Nandun si Lola Linda, no? And kaya ngayong hapon pupuntahan natin si Raisa May, si Lea May. May dala tayo dito tulad nung dati, ayuda mula kay Ma'am Nancy and Sir William of USA. Dati, ang dinadala natin dito, isang sakong bigas, taka 2,000 pesos na cash, no? Yung alam ko, yung isang sakong bigas na dinala po natin dito nung nakatalikod na buwan, hindi pa nila na bubuksan, no? Kaya ang ginawa ko, 10 kilo lang na bigas ang binili ko, then groceries, tapos yung 2,000 pesos mga katuwang. Tingnan natin, bisitahin natin yung mga apo rito ni Lola Linda. Update namin kayo mga katuwang. At kung magaling na rin si Lea May, tara. Sana nakauwi na dito mga katuwang si Lola Linda. Sana magaling na rin si Lea May para makapasok na si Raisa May. Hindi nakakapasok yung bata kasi walang magbabantay doon sa ating niya kay Lea May. Nagit ng 1 linggong may sakit. Tao po. Tao po. Tao po. Oh, hello. Pwede yung tumuloy, Neng? Opo. Ay, kumusta kayo? Si ate, Ha? tulong. Tulog ang ate mo? Opo. Bakit natutulog? Ayun po. Puyat? Bakit puyat? Hindi ko alam. Ha? Di naman naglayas. Magaling naman. Magaling na.
Paubos na nga din po yung gamot. Ha? Paubos na rin po. Magaling naman na yata, no? Okay, kahit wala ng gamot. Wow, malinis dito. Malinis. Nagkain na kayo, Neng? Opo. Oo, nagkain na kayo? Malinis. Naglinis si Raisa May. Lola Linda, lola mo. Okay man lang po. Nandito po siya kahapon. Umuwi na galing Maynila? Opo, Umuwi na siya galing Manila? Opo. Kailan pa? kahapon, nung isang araw pa lang po. Nung isang araw. Tapos kahapon lang na maghapon. Kahapon Nawala. po ng umaga, nag-alis siya, hinatid ko siya dyan po sa labas. Oo. Tapos, pagkapunta ko po dito, nandito siya. Sabi niya na mag-uwi daw siya at di niya daw po kaya. Tapos hindi na nakauwi. Nakauwi man po. Tapos, nung kinahapunan po, sabi niya, mapasama daw po siya sa amin, puntang Panganiban, ayaw mo ni ate maglabas at mainit po. Tapos siya na lang po nag-alis. Hindi ko nga po alam kung saan siya mapunta, Maynila ba o Panganiban. Magdamag kahapon hanggang ngayong tanghali, wala pa. Hindi na nakauwi. Maynila po yata yun, Panganiban. Saan nagkuha ang pera? Hindi ko po alam. O di ba lagi namang walang pera yun? Mm-mm. Bakit nagagawa niyang pumunta ng Maynila kahit walang pera, ano? Hindi ko nga din po alam. Ha? Hindi ko nga din po alam. Oo, kasi nag-message sa akin si Kuya Leo mo, nandun daw sa pinagtatrabahuhan niya. Ngayon po, Nung hindi pa umuwi nga dito. Wala nga pamasahe yung Lola Linda. Siguro gumawa ng paraan ng Kuya Leo mo dun sa pinagtatrabahuhan. Kaya nakauwi dito. Ngayon isang araw na lang naman pala, lumayas na naman. opo. Ay nako, saan na napunta si Lola Linda? May bigas pa po kami. O kaya 10 kilo na lang binili ko at alam ko marami pa kayong bigas. May isang sako pa po. May isang sako pa. Saan ang ate mo? Ayun po, tulog. Oh, wag mong baka maisturbo natin. Sabihin mo nandito ako. Kay ate po. Oo, so, ayaw kong sabihin, magisingin mo. Sabihin mo nandito ako. Ate. 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 Andiyan si Gaspanyol. Ayan, andiyan. Ayan. Leia May, good morning. Good morning, good afternoon. Magandang hapon sa inyo. Magandang hapon sa iyo, parang puyat ka, Neng. Nagturog lang ako, nakakapagod maglinis. Naglinis kayo. Ay, oo nga, kapansin-pansin nga, malinis ngayon, Wow, Soy sauce. malinis. Ibig sabihin, masipag si Raisa May. Wow. Malinis nga. O, kumusta yung sakit mo? Okay na? Okay na. Dito tayo, Neng. Dito tayo. Wala ka naman ng sakit, kaya labas na tayo ng kwarto. Ayan. Tara, ate. Mas maganda mag-usap dito sa labas ng kwarto at wala naman na kayong sakit, no? Para magkaroon din naman ng privacy. Kaya nga kwarto no? Pag may bisita kayo, huwag niyong papapasukin sa kwarto. Kaya nga may kwarto kayo para magkaroon kayo ng privacy, no? Oo. Noon yun, pumupunta kami dyan kasi hindi ka makabangon. Opo. Kaya pumapasok kami ng kwarto ninyo. Ngayon, wala na kamang sakit. Pwede ka nang bumangon. Dito na tayo sa sala-sala nyo. Dito sa kusina. Wag na sa kwarto. Ano? Okay. So, very good pala si Raisa May. Sipag ngayon, Ano yung usapan natin? Ha? Naghugas bibig niya. Ano? Pag naghugas ng pinggan, bibigyan ko ng allowance. May naghugas nga naman, malinis, walang hugasan, walang kalat, maganda. Baho pa rin. Galing. Pabigay mo muna kay ate mo yung kay microphone. Diyan mo, Ning, sa iyo. Kumusta, Ning? Magaling ka na? Ha? Magaling ka na? Opo, magaling na. Huwag na muna maglalayas. Payat ka pa, Nagpapataba pa ako. Papataba pa. Huwag muna maglalayas. Payat ka pa. Mamayat pa nga. Nagtaba. Kaya, may iba ko ng kwento. Nung isang araw ba yun, nag-message sa akin yung Kuya Leo mo. Nandun sa Maynila si Lola Linda.
doon daw nakikisilong sa pinagtatrabahuhan niyang paggawa ng lumpia wrapper. Opo. O nabanggit kanina ni Raisa May na nung isang araw daw nandito na sa inyo. Kaswapon. Kahapon nawala na naman. Kapon niya na. Isang araw. Ay, nung isang araw. Hindi, kahapon nawala na naman nga. Di nyo alam kung nasaan nagpunta hanggang ngayon. 12 oras na. Kasi nga, nagpapasama nga po sa akin eh. Oh. Hindi nga po masama nga kasi may pasok kami. Iniiyakan ako, sabi ko daw ako pwede kasi ma-attend nga ako kasi nga meron daw kaming kailangan anin. Nag-ALS ka uli? Oh, galing. Pumasok ka na uli sa ALS? Antayin na lang po ulit man mag-16 ako. Pero ngayon po, nagpapasok-pasok ako para mas mag-upgrade po yung utak ko baga para if na magpasok ulit ako din Ilan kayo? Exam. Ilan kayong estudyante dyan? Madami din. Madami din kayo. Okay. Bali po, 10 po kami na Pang high school? Nagpasok ka sa High school. Okay, good luck. Ha? Sana nalampasan mo nga yung sa elementary. Sure ako, kaya mo din yan dito sa high school. O, diba? Pag nakapasa ka dyan, ilang tulog na lang. No? Namax ka na lang po yung takot. Junior high school na. Yes, tama yun. Very good yun. Focus ka dyan. Mag-focus ka dyan, Lea May, sa pag-aaral mo na yan. At kailangan isa sa inyong magkakapatid makakatapos man lamang ng high school o college at para makaangat kayo sa buhay, no? Kasi kung wala, mananatili kayong ganyan, no? Yes po. May tama ba ako, Neng? Yes. Ayun. May tama sa sinabi. Okay. Eh ganito, ito lang binili ko at alam ko marami pa kayong bigas. 10 kilo lang muna ito. 10 kilo. Dahil pa talaga po kami. Kaya tapos ito. May gatas. Ito. Tingnan mo ito, Raisa May. Gatas tsaka asukal. Isa-isahin mo. Isa-isahin mo yung nandyan. Sukal, tsaka ano yan. O yung gatas, Raisa May. Tinitimpla yan, hindi minumukbang, ha? Ha? Hindi pa nga bus yun eh. Lagi yun ang pinapang-umaga namin. Timplahin mo yan, hindi mukbangin. Di ba? Di ba minumukbang? Pinapapak mo yan eh. Wag papakin. Tapos ito, may sabon panlaba, sabon panligo, Raisa May, para makaligo ka na. Paligo na ito. Ha? O paano? Hindi pa. Nagigibaw ka ganina. Asa lang itong mga katuwang sa ulan. Pag hindi umulan, di maliligo si Raisa May. Ang laka dyan. Diba? Lemon. Saan ka naigib? Malayo. Kahit malayo talaga nagtsatsaga kayo mag-igib, Neng? Pag wala po siya, ako nanapa. Masipag ngayon si Raisa May. Kaya rin yun kaso pag antayin niya ako para magbaba. Ha? Antayin niya ako muna. Kasi mataas nga doon. So hanggang doon lang siya sa kalsada, tapos pagbaba, pasalubungin mo Kasi na. minsan nagbabakal ako sa luwas yung katulad ng isang aldaw. Ate, yung bagay mo, bilisan mo na. Oo nga naman. Siya nga naman na pero pag wala siya, ikaw na nagtatabo. Yan yung pang pang hugas nyo ng pinggan. Apo, katulad kanina. Oo. Malinis nga naman, very good. Yan ang gusto ko. Malinis, no? Tapos bagong basa ang buhok. Tulad ni Raisa May, bagong basa ang buhok. Sabi ko nga kanina, Raisa, gisingin mo na lang ako pag mandyan na. Oo. Pinairam ko siya ng cellphone, matulog lang ako. Inaamoy yung speaker ng grabe ingay. Ganun. Nagkakatulog. Kaya si Raisa May, pag nag-ulan, expect natin mga katuwang, maliligo yan. Pero ngayon, walang ulan, nagbasa lang ng buhok si Raisa May. Ha? Pawis yan? Ganun. Pawis man talaga eh. Ay, okay. So ba't ganun si Lola Linda, nung nangyari? Kasi lagi siyang walang pera, pero nakakapunta ng Maynila. Pag nasa Maynila naman, walang pera, walang pamasahe, pabalik ng dait, pero nakakauwi. Sabi, kagaya nga po ng tago nga po siya sa pera. Ha? Tago po siya sa pera. Anong tago? Yung parang po,
inaano niyo po kami. Kunyari, papaniwalain kami wala siyang pera. Oo. Meron siyang taguan. Saan naman siya kukuha ng pera? Kaya medyo nakibisto-bisto na namin. Dahil ko din po alam, siguro sa ipon niya o hinihingi niya sa Maynila, tapos din niya lang sa amin sinasabi na may pera siya. Tinatago talaga niya. Hmm. Kasi nga, pagkailangan Tinitipid niya. kasi kami kapag nandito si Lola, masabihan, wala akong pera. Kaya, todo gastos man. Kaya nga baga sabi ko sa inyong dalawa, yung binibigay ko sa inyong pera, allowance nyo yung magkakapatid. Ano? Huwag nyong ibibigay kay Lola Linda. Kasi, pag ibinigay kay Lola Linda, hindi na kayo kasama sa pangarap niya. Hindi na niya kayo isinasama sa pangarap niya. Tinataguan na kayo ng pera para makapunta ng Maynila. So, paano na kayo? May bigas nga kayo, wala naman kayong pambiling uling. Wala kayong pambiling tubig. Ikaw talaga, patapusin mo nga muna ako, Raisa May. O, di ba? Ganyan na yan. So, yun. Kailangan may pera kayo, pang-ulam nyo. So, pag kinuha ni Lola Linda, wala na kayong pambiling tubig, pambiling uling, pambiling ulam, kahit pambili ng sabon. Di ba? Wala naman kayong hanap buhay. Di ba? Kaya yung perang binibigay sa inyo, wag ninyong ibibigay kay Lola Linda. Ano? Kasi pag ginawa niyo yun, magagalit yung mga tumutulong sa atin. Pagka hindi na tayo tulungan. Ano? Pagka hindi na tayo padala ng tulong, kayo rin ang kawawa. Di ba, Neng? Kaya tiisin nyo muna ang lola ninyo na hindi bibigyan ng pera. Bigyan nyo ng pambiling pagkain. No? Pero wag pamasahe. Kasi una, pag pamasahe, delikado sa kanya. Balik-balik sa Manila, may edad na siya, di ba? Solo lang. So, ganun ang gagawin natin, no? Alam ko, mga makilula kayo pare-parehong magkakapatid, mahal niyo ang lola ninyo. Pero sa ngayon, tigasan niyo muna ang damdamin niyo para sa lola ninyo. Kasi nga, mapapahamak siya yung ka-uwi-uwi niya ng balik-balik ng Maynila. May sakit na lahat-lahat. Sige pa din. Kaya nga, di ba? May sakit po yung dito nag-alis. May sakit na, alaga-alagawan pa namin yun. Tapos pagka umaga dito, nagtindog digdi, sisigaw-sigaw na umiiyak. Bakit? Tapos pinuntahan ako ni Lola dyan, kasi nga nagwawalis ako. Niluhudan ako niyan. Iyak. Nagluhod sa'yo? Ano sabi ko, wait na, dito ka. Tapos magpupo na lang din ako. Sabi ko, ano ka na naman? Ibahan mo ko. Sabi sa kuya. Nag-umaris. Sa pupuntahan niya? Oo, Panganiban nga. Tapos sabi ko, hindi naman daw sa Panganiban. Sabi sa kuya. Sabi ko, hatid lang kita. Sabi ko, gusto ko makita kapatid ko. Sabi ko, ganyan. Tara na, pangalan na. Tapos magsabi sa akin, hindi sa Panganiban, Maynila. Sabi ko, ay hindi ako maiba ko. Hindi ako maiba. Kasi mayroon din naman ako digding gagampanan, di man lang puro kalayasan. So, sasama ka niya sa Maynila. Paano naman itong si Raisa May? Kaya nga ayaw ko sumama. Tapos may tapasok pa ako nun. Tapos sabi ko, pinabayaan ko na muna si Lola. Turog ka muna. Diyan lang. Malawag lang ako. Tapos so, pagpasok mo sa school, pagbalik mo, wala na. Sabi ko kay Raisa si Lola. Ba niya, sa Panganiban na tao Manila, di ko alam. Tapos dinanaguin niya. Siguro, pagkaaram ko nasa Maynila na yun. Nako. Kilalo na ba siya? Sigurado nga abalahin na naman yun doon. Si Leo, kawawa Sabi naman ko si Kuya Leo mo doon. Sabi ko nga Hiyang-hiya na daw siya doon sa mga katrabaho niya, doon sa amo niya kasi doon nakatira si Lola Linda sa pinagtatrabahuhan niya sa gawaan ng lumpia wrapper. Ay ang mga nakatira lang doon, nakatutulog doon, mga may nagtatrabaho naglilibot pati doon. Ha? May naglilibot kasi kapag may tinatago ka like na, kukwain. Kaya nga, kung siguro ginawa ni Leo, nag-advance dun sa pinagtatrabahuhan para makabalik pagka-uwi dito si Lola Linda. Kaso nga si Lola naman ay problema, nagpa-Manila na naman ngayon. Puro kasi sa Chad. Katulad kagapon, itong hindi pa siya naalis. May Chad, iyak nang iyakan. Anak niya. Ayun. Tulad ng lagi kong sinasabi, itong bahay na ito, walang ibang uuko pa rito. Yes, sabi ko nga. Ang may-ari lang nito, ang pupwede lang dito,
Si Lola Linda, ikaw, Leia May, Raisa May, si Ate Camille mo si Leo. Nakasabatan ko nga po si Tito nun eh. Kasi nga, pauwi si Lula. Oo. Sabi sa akin. Walang "Uwi kami ibang po pwedeng titira dito ha. Sabi sa akin, uwi kami dyan. Sabi ko, hindi. Talagang tinarayan Sabihin mo, ayoko. Hindi Tinarayan pwede. ko po talaga kay Tito ko. Nagdaldalan kami niyan. Oo. Sabi niya, bakit bahay mo? Bahay namin. Yun. Correct, oo. Sabi ko, kami man lang nakatira dito. Bakit? Kung sakali Wala silang na umuwi karapatan dito. sa- Wala Opo. siyang karapatan dito. Sabihin mo, sinabi ko yun ha. Sabi ko po nun ay, wala, hindi ka dapat dito uwi. Kasi nga, if namuwi ka, kami ang mawawalan. Bakit kayo ba tumutulong sa akin? Yung ulti, pamilya namin kayo. Hindi kayo nagtutulong sa amin. Tama yan, tama. Tapos si Lula, ikaw laging hinahanap, tapos ikaw naman yung layo ng layo. Kung ganyan. Tapos sabi sa akin dito, o bakit nakakasalita ka ng ganyan sa akin? Sabi ko, oo, kasi di mo ko palamunin. Sabi ko, ganyan. Talagang tinarayan ko si Tito kasi nga, pasaway din kasi. Alam niya naman na siya lagi hinahanap para pasain pa siya. Palayo ng palayo. O bakit hindi niya kunin yung nanay niya? Si Lola Linda. Wala din nga kasi siyang sariling bahay, sabi ko nga. Ito ba yung ano? Ito ba yung dala-dala yung asawa Yun yung at yung mga dahilan, anak na namamalimos din? Nangihingi din? Yes, yun yung dahilan kung bakit nawalan din kami ng isang sponsor dati po. Dahil sa kanya. Dahil sa kanila. Kasi Oh, si ayaw Lula, mo nang nalalason i-mention. yung utak. Huwag mo nang i-mention yun. Okay, ganun pala yun. Okay, sige, basta sabihin mo sa kanya, sabi ka mo ni Kuya Efren, yung tumutulong sa amin, sabi rin ng mga sponsors namin, yung mga tumutulong sa amin, walang ibang may-ari ng bahay Sinabi nito. ko din po Hindi yan sa kayo. kanila. Walang ibang titira dito, kayo lang. Hindi po pwede kahit sino dito, kayo lang. No? Sabi nga po, ay mayabang na daw ako. Sabi ko, hindi ako nagyayabang. Sabi ka lang kamo ng totoo. Opo. Kapakanan man lang din namin kasi iniisip namin kasi kayo puro man ka umaki Oo. sarili. Tsaka pag nangyari yun, pupunta sila dito mag-asawa, tapos may 2 anak pa. Opo, Ay kung sabi kayo ko nga pa, lang 3 sikip. dito, sikip na. Opo, sikip. Tama yun, tama yun. Sabi ni Lola sa akin, inaway ako ni Lola. Hayaan mo na. Si Lola ninyo, ano na yun, may, dahil sa katandaan niya, Nag-iyak ako noon. Inaway ako ni Lola. Pasensyahan nyo na, pasensyahan nyo na. Ha? Allowance ninyo ito ha. Opo. Sa pang-ulam ninyo ito, pambiling tubig, pambiling uling. Ha? O, ayan. Bigay sa atin yan. Sino nagbibigay sa atin yung buwan-buwan? Si Ma'am. Alala mo yan. Ha? Ma'am Nancy and Sir William. Ayan, of Thank you USA. po. Na, diba, napunta ko rito buwan-buwan. Opo. May binibigay akong isang sakong bigas, saka 2,000 pesos, cash allowance ninyo magkakapatid, no? Opo. Yan ay galing yan kay... Ma'am Nancy at kay Sir William. Nautal po dun po. Pambira. Ayan, ha? O, ingat kayo dito, ha? May bagyo pati tayong paparating, daw. super typhoon. Friday pa lang, mararamdaman na natin yon. Kaya ingat kayo rito, May ha? nagpuputol lang nga po ng mga daw. Kaya nga, ingat kayo, no? Si Raisa may talian. Baka lumipad. Pwede dyan ang pantalo. Oo. Ayan, ha? Ingat kayo rito. Dalawa lang kayo. Si ate mo, madalas din dito. Opo. Okay din dito kasi dumidiskarte yung ate nila. Laging, Nandun sa terminal ng tricycle. Ang tawag doon, dispatchadora. opo. Dispatchadora pagkatapos nagpumapasok sa school. Kaya gabi lang nandito. Opo. Okay, so ingat kayong dalawa. Kasi pagkatapos ng pasok niya, punta na po siya doon mga alas 2. Dispatchadora. Diskarte yun. Yan ang diskarting sinatawag, no? Okay, sige na. Alis na ako. Ingat kayo rito, ha? Po. Ayun Thank yung you bigas. very much po. Okay, bye-bye na. Bye-bye. Bye. God bless. Thank you for watching.